kami ay gawing daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas, nakahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan. Binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes para sa ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Mayroon pong tanong ang isang iskriba na lumapit kay Jesus. Ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Buhay na walang hanggan, no? Pag sinabing buhay na walang hanggan, ito yung buhay na naghihintay sa atin pagkatapos ng buhay dito. Yung buhay na walang hanggan doon sa kaharian ng Diyos. Okay, sa mismong tanong ng iskriba, kasi ang isang iskriba ay itinuturing na matalino, scholar. Kumbaga, pagdating sa kasulatan, siya yung inaasahan na memorize ito at pwede niyang ituro ito sa mga tao. So, isang scholar, ang isang iskriba. Kasi yung scribe nga, 'di ba, no, tagasulat, no, yung dahil wala pang photocopier, talagang sila yung nagsusulat nito. So, kabisado niya dahil di ko alam kung nakailang beses na siyang nakapagsulat ng mga salita o utos ng Diyos. Pero pag pinakinggan mo na mabuti, ang tanong, ano ang dapat kong
gawin. Sabi niya nga po, gawin. Para magkaroon daw po siya ng buhay na walang hanggan. So, tinanong naman siya, ang sagot naman ni Jesus ay, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Alam na rin naman ng eskribang ito. Sabi niya, alam ko na po yan. Kasi siya din nga ang sumagot, di ba? No? So sabi niya, tama ang sagot mo. Gawin mo yan. So, hindi po nakadepende sa alam ng utak natin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kundi sa kung ano ang ginagawa natin. Dahil sa totoo lang po, marami tayong kakilala, matalino, pero hindi marunong ipakita sa gawa ang kanilang kaalaman. Yan nga marami, di ba, no? Matatalino, graduate, summa cum laude, o kung ano pa mang mga PhD, pero hindi marunong maglinis ng bahay. Nakukuha niyo po ba? So, wag mong ipagmalaki na alam mo, memorize mo, no, yung mga batas, rules and regulations, kundi ang tanong, ginagawa mo ba? Putting into action, ginagawa mo ba yan? Kasi yun ang magiging basihan para masabi na, okay, qualified ka para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi kung babalikan mo din yung example, no, yung kwento, no, na ibinigay ni Kristo, mayroong isang nangangailangan ng tulong, ninakawan, binugbog, halos iwan na ng napatay. Mayroong saserdote, mayroong lebita na dumaan, pero ano ang nangyari? Hindi nila tinulungan yung taong ito kasi ayon sa batas, ayon sa kultura, hindi sila pwedeng humawak sa isang taong may dugo. Kasi ituturing din silang marumi. E saserdote, lebita, maglilingkod ito sa templo. So paano sila makakapaglingkod kung marumi silang ituturing? Kasi nga, mayroong sugatan, may duguan, hindi nila pwedeng hawakan yun. So naging hadlang sa kanilang, yung nalalaman nila, yung kaalaman nila, yung tradisyon nila, naging hadlang ito para tumulong doon sa nangangailangan. O sino ang tumulong? Yung itinatakwil nila. Yung itinuturing nilang makasalanan, isang Samaritano, yun ang nagmagandang loob na lumapit at tumulong doon sa taong ninakawan. Okay pa ba tayo? Yan. Kasi alam nyo naman, no? Pag ang isang tao nangailangan, o kaya walang pinipili ang problema. Walang pinipili din ang sakit. Naranasan natin yan ng magka-COVID. Anumang relihiyon mo, pag nagka-COVID ka, kailangan mo ng tulong. Kailangan mo ng ayuda. Mayroon ba namang nagbigay na, itong ayudang ito para sa mga Kristiyano lang, para sa mga Katoliko lang? Hindi, kasi lahat ay nangangailangan ng tulong. At hindi tayo pwedeng mag-discriminate. Hindi ka din pwedeng gamitin mo na, hindi, bawal. Ayon sa batas, bawal tumulong. Kasi may batas tayo, di ba? No? Bawal magbigay ng limos. Kasalanan mo pa, ulihin ka pa. May batas. Yun ang nagiging justification natin para hindi tayo tumulong kapag hinihingi ng pagkakataon. Yan nga si Jonas po sa unang pagbasa. Tinatawag ng Diyos na tumulong para sa bayan ng Ninibe, pero tumanggi, ayoko po, tumakas, sumakay ng barko, ayun, binagyo, nadamay pati yung mga ibang tripulante. Tumatotal, ganun pa rin.
gagawin pa rin niya ang tumulong sa Ninive. At alam niyo po yung pakiramdam ng nangangailangan ng tulong. Naranasan niyo na bang mangailangan ng tulong na tinatanggihan ka, nilalayuan ka, lumalapit ka pa lang, tatakbo na sila kasi alam nilang either mangungutang ka o hihingi ka ng tulong. So kung alam mo na yung pakiramdam na yon, siguro yun, isang bagay po yun, bakit natin nararanasan ng mawalan para magkaroon tayo ng yung habag sa ating kapwa na alam ko kasi kung paano o anong karanasan, nararamdaman ng isang taong wala nang makain, walang pamasahe, walang pangbayad ng kuryente. Alam mo yun eh. Alam mo yung pakiramdam na yun eh. Kaya yun ang nagtutulak din naman sa iyo na mahabag sa ating kapwa na nangangailangan din. Siyempre, iba naman yung abusado na, ha? Siyempre, ilagay mo sa tamang konteksto yan. No? Yung alam mong umaabuso na. Pero yung talagang hinihingi ng pagkakataon na tumulong tayo, huwag tayong tumanggi. Amen?